Makibalita nga tayo sa Senado. Bantay Senado. Ayan. Ano ba ang now showing ngayon sa Senado? Mukhang yan ang inaabangan talaga. What's next? What's next? Anong next attraction? Usually may mga teaser dapat eh. Kaya Hingi tayo ng teaser. kausapin natin si Senator JV Harris ito. Senator JV, magandang morning! Good morning, Senator. Yes, magandang umaga sa iyo, Mac Jerry, at sa ating mga tagapakinig. Kasama ka rito si Edniel Yes, Bok, sir. Good morning, Sen. sir. JV. Ano ba ina-expect natin ngayon? May anong showing mamaya sa Senado? Hindi ko na alam kung ano eh. Ito na inaabangan ng taong bayan, yung Senetflix. Senetflix. Kaya nga eh. Opo. Siyempre kahapon medyo nalungkot din kami dahil Monday yan at inaasahan po natin na ipupukok ang gabel dahil yan ay regular session po namin. At nagulat din kami sa minority na hindi po sumipot ang mga miyembro ng majority kahapon. Siyempre may state na naman po ang minority ngayon na hindi na ang posisyon ng minority ay hindi po ito about the independence of the Senate, kundi ito ay parang isang lumalabas sa pag-boycott dahil sa nangyari kahapon sa pag-aresto ng aking kapatid, Senator Jiggy Estrada ng majority bloc na sa tingin namin ay dapat tinuloy pa rin ang sesyon dahil ito po ay aming tungkulin. Yan ay ating constitutional po. Pero may pasabi ba sila? May kahit sinong from Senate President Alan Peter Cayetano o kaya sa sino mang nasa majority na ganun ang mangyayari, na walang magiging sesyon? Nalaman na lang ho namin mga 6 o'clock na 5 o'clock kasi dahil dapat may bisita yung Prime Minister ng Vietnam na nag-cancel din. So 3-5 o'clock magsimula ang session, alas 6 na nandun pa rin kami at wala pa rin yung majority. Nagtanong na si minority leader natin na si Senator Soto kung ano na status. So sabi ni Secgen na hindi rin nila alam, tapos bumalik na yun nga, may statement na po si Senate President Alan Cayetano na hinihikayat ang minority na sumama, na parang silent protest, na remain quiet, para doon sa threat of ang sabi nila, threat of through the independence of the Senate. So, kaya siyempre, dapat kasi yan, ang minority, pwede naman mag-cancel ng session. Sa aking sa aking almost ilang years na ako sa Senado, ay yun nga, yung pag tinatag na force majeure, kung mayroong bagyo, may kalamidad, or any other emergency situation, pwede po yun. At halimbawa rin po ay basta konsultahin po ang minority leader ng Senate President. Pag sumang-ayon ay pwede hong pag-usapan. Pero kahapon po kasi ay walang konsultasyon. Kaya nagulat din kami kasi kaya nga ho kami nandun kahapon. Nag-aantay ng sesyon. Nag-aantay kayo ng sesyon. Andun mismo kayo sa plenary, Sen. JV? Tama, nandun ho kami kahapon. Ganun. Hanggang almost 7 o'clock na ho kami umalis. 2 oras kami nag-aantay. 2 oras kayo. Before 5, andun na kayo hanggang before 7. Mga ganong oras po yata kami umalis. Ang tagal nyo pala. Nandun kayo sa loob ng session hall. Na walang abiso. Tapos naghihintay. Nasabihan kami mga 6:30 na, 6 o'clock 30 siguro. May statement daw si Senate President Alan Cayetano. Kaya doon na nalaman na hindi na pala magkakaroon ng session. Pero pinatayan nga daw ba kayo ng aircon habang kayo nandun sa session hall? Well, si Senator Tulfo nagsabi na yan. At medyo umilit na rin po ng bahagya. Pero ang sabi yan ay inangal namin, sabi ay nag-trip lang daw yung power. Kaya maya-maya ay lumamig naman. Okay. So, yun po. Nung una ay umilit lang sandali. Sa ilalim ho ba ng Senate rules, talagang pag wala ang majority o pag wala ang Senate President, hindi makakapag-simula ng sesyon? Opo, kailangan ho, dando ng majority
at minority. No? Madalas nga kahit na kumpleto na, kahit may quorum, inaantay talaga ng Senate President o ng presiding officer ang minority leader at least, no? Para may representasyon ang minority. So, yan ay parang protocol o gentleman's agreement, no? Between the majority and minority. Apo. Oo. Senator, lumilitaw kasi ngayon na bandang 6 o pasado alas 6 ng gabi na kayo nasabihan at doon yung napasa yung statement ni Senate President Alan Peter. Pero ano ba talaga raw yung rason doon sa majority side kung bakit wala na isa sa kanilang sumulpot as early as mga 5 p.m., Senator? Nandun na sa statement ni Senate President Cayetano yata, no, na parang sinabi na rin po na ang majority ay hindi na rin po papasok hapon. Pero nalaman na lang namin yan habang kami nag-aantay. Ang binabagitan nilang dahilan, binabandera, Senator, gusto nilang ipakita sa lahat yung independensya raw ng mataas na kapulungan. Parang ganito. Well, yan po ang no? Basta sa ang minority po ay meron ako kami statement din na it's not about Senate independence. Ang issue kahapon at so ang position ay parang boycott ito sa nangyari kasi pag-aresto kahapon. Pag-aresto kay Senator ikaw ba, Senator JV, inoobserbahan ng iba ang reaction mo nung mahuli si Senator Jinggoy? Si brother. Ano ba ang naramdaman ninyo nung mangyari ulit yan? Alam mo, Box Jerry, no? Open book naman na hindi kami talaga malapit na magkapatid ever since. Pero hindi naman ako hipokritong tao na hindi ako nasabing kung hindi ako nalulungkot. Siyempre nakakalungkot din, no? Bilang kapatid. Kahit papaano kadugo ko yan. Bilang kasamahan sa Senado. Yeah, no. Sa Senado, naman kami magtrabaho. So, siyempre nakakalungkot din na naisip ko rin yung pamilya. Siyempre napakalungkot na itong itong panahon nito para sa kanila. Kaya lang bagamat ako'y nalulungkot bilang colleague at pamilya, napakahirap, Bok Jerry, kasi itimbangin mo dahil ako rin ay isang halal na lingkod bayan, halal na senator ng ating bansa. Meron din ho tayong mandato, no, na kailangan nating umusad. Sa akin po, no, kailangan nating umusad ang batas para lumabas ang katotohanan, no, na for the benefit of yung pong akusado rin para mapatunayan kung siya may pagkakasala o wala. At ang korte na po ang bahala dyan. At sa huli, siyempre ang kailangan natin ay manaigang hustisya, no, dahil pinag-uusapan dito ay accountability at pera ng taong bayan. At ang korte na po ang mag-determine yan, no? So mahirap, no? Sa totoo lang, mahirap timbangin dahil andyan yung iyong relasyon bilang kamag-anak, pero nandun din yung iyong mandato, no, bilang isang public servant na kinakailangan, sabi nga ng batas, na in all considerations, what is right should prevail. No? So, meron tayong gano'n na sinasabi sa ating pong batas. Pero yung pag-aresto sa kanya sa loob ng Senado, tama ba yon? At first time, may nakikipagtalo kasi kahapon si Senate President Alan Peter Cayetano kay Secretary John Vic na hindi raw dapat ganon. Wala pa raw ganon. Wala pa raw ganon. Nasa sa loob ng Senado huhulihin ang isang senador. Well, ang pinag-usapan kahapon, nangyari na rin po yan dati. Hindi ko na kung kaya Senator Enrile pa yun noon, no? Kaya Justice Secretary Sidri, hindi pinayagan ng Senate President while in session sa session hall. Pero tulad nung kay Senator Trillanes, Senator Trillanes, sila, parang tulad din kahapon, voluntaryong sumama na rin po, no, sa mga law enforcers, no, sa mga pulis. Kaya pareho rin po siguro yung nangyari kahapon. Okay. So anong next step? Doon sa minority side, Senator, sapagkat lagi na lang bang ganito? Ayan ang tinatanong nating mga kababayan, kung hindi walk out sa minority, mayroon namang boycott sa majority, Senator.
Ang balak ho namin, basta magpakita kami sa sesyon, no, na itong 2 araw na lang ho kami. May mga for third reading pa ho kami Oo. na sayang po, no, lalo na yung naturalization, nandun na po yung mga maglalaro ng gilas. Tapos, ang naalala ko, no, yung commission on appointments, dahil kung mag-adjourn na, ay meron hong mga ilang opisyales, no, mga magiging general pa naman, na baka rin kung hindi sila ma-confirm, ay kawawa po, magbe-birthday po sila. Mm-mm. So, nakakaawa naman po, no, na sana po ito'y ating responsibilidad na mag-convene para ho ma-confirm din na last week, huling pagkakataon na ma-confirm ng mga daraan ng commission appointments. Lalo-lalo na po ang concern ko po yung magbe-birthday ng mga opisyalis ng Armed Forces of the Philippines na maaring hindi na ho sila ma-promote, no, dahil sila ay mag-overage na. So, yun po ang aking po inaalala. At yung mga trabaho natin. So meron ay kayong sayang. ilang remaining days bago mag-adjourn? Kailan ba bakasyon? Dapat hanggang bukas na lang, Wednesday. So, okay. basta ako po, bala ko po pumasok ngayon, bukas para yun nga po, ang aking pong talagang inaalala itong sa CA, no, na sana po confirm itong mga opisyalis na hindi naman sila dapat madamay dito sa nangyayari po sa Senado. Ilan na ba kayo? Kaya na bang magpalit ng Senate leadership? Ay, ngayon ba solid pa rin naman ho yung 11. Pero 11, halos naging, pero pantay na halos, no? 11, hindi. Ang to change the leadership in 13. 13. Yan po ay nasa konstitusyon. Pero sa ngayon, on the floor, it's a tie. 11-11 na ho sa ngayon. Kung papasok ko ng kumpleto ang lahat. Oo. At ang andun pa rin sa ipinupush na si Senator Win Gatchalian ang ilalagay kung sakasakali. Well, yan po ang yan po ang napupusuan ng minority bloc, no? Alternate. Gano'n naman po yan, no? Pero sa akin na po ay itong sa Senado naman, minority, majority, ang importante trabaho. And more than often than not, lalo na Bokdiel na sa ko dyan. Nagkukross time party lines, lalo na kung sa mga importanteng panukala, no? Pero ngayon lang, siyempre ako, I have to be honest, nalulungkot ako sa nangyayari sa Senado bilang institusyon dahil siyempre matagal na rin po ako dyan. Ako'y nasa pangalawang termino. Mahal ko po ang institusyon ng Senado. At yan nga po ang tinitingala at inaasahan ng mga sambayan ng Pilipino bilang last bastion of democracy, no, na talagang yan ang inaasahan na tumindig lagi. So, tama. At siyempre, nalulungkot ako sa totoo lang dahil kahit papano merong damage ang institusyon sa ngayon sa mga recent events na kailangan natin sana pag-isipan lahat na kaming mga senador, paano natin maibalik. Sana pag-isipan natin, majority man o minority, paano natin maibalik ang tiwala ng taong bayan, paano natin maibalik ang dignidad ng Senado. Kaya yung iba, ang inihintay na lang talaga yung magkaroon ng bagong Senate President na hindi masyadong na-involve nitong mga nakakaraan sa kontrobersya. Kaya nga si Senator Win ang nababanggit. Sa tingin ninyo, may chance pa bago mag-adjourn, Senator JV? Ano po? May chance pa ang Senate leadership bago kayo magbakasyon? Hindi natin alam kasi alam mo, sa ganyang kanipis, napakanipis kayo, lalo kayo, tayo na 11-11. Very fluid nangyari na rin po ito ng mga ilang Senado nung nakaraan, no, na ganito kanipis, talagang nakakatatlo, 4 na palit sila Senate President sa loob ng 2 taon. Diba? Nangyari na rin po yan dati, so hindi naman po yan bago. Tignan natin. Ako lang po, sana makabalik na tayo. Ako po, pinag-usapan natin ng huling interview,
ako nalulungkot dahil yung advokasya natin, halimbawa, universal healthcare na akit pong Kaya nga. baby, sana mas natututukan natin. Although gumaganda na, pero sana ito yung pinag-usapan natin. Yung infrastructure development, na paggaling ka ng Vietnam, Thailand, at iba pa, pag uwi mo ng Pilipinas, para tayo na pag-iwanan, sana ito rin ang ating pinag-usapan para Wala. makahabol tayo. Puro awayan dyan sa Senado ang nangyayaring usapan. Senator JB, makikibalita ulit kami sa iyo. Nabigyan mo kami ng update. At sana Sige nga po, sa lalong salamat, madaling panahon maayos na. Ako naman, sana may ayos natin, maibalik natin tiwala sa institusyon. Both majority and minority, no, na sabi ko ay gusto ko maging independent, kaya lang sa ngayon sa nangyayari sa Senado ay damage sa institution. Ang kailangan natin maibalik ang tiwala ay yung honor at dignidad ng Senado na Opo. pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Salamat, Senator JB. Thank you, sir. Good morning. Salamat, mabuhay. Senator JB Ercito.